Ano po ba ang vision? Ano po ba ang goals? Ano po ba ang plans? Vision ay siyang nakikita ng isang leader o na isang community. Ito ay isang kaisipan na kung saan niya gustong dalhin ang kanyang pinamumunuan. Kailangan ng pagkakaisa papunta sa isang vision. I'm reminded of the story told by many people, including Dr. Miles Monroe, of the story of Walt Disney. There was this particular ride that was going to be groundbreaking, first of its kind sa Disneyland. He put a bench, he continued to just look at that area, then started drawing, then called his engineers at sinabi niya sa engineers, eto ang gagawin natin bagong ride. Magiging bagong section ito ng Disneyland. He died before it was completed. When it was completed, the MC called the wife and said, before he passed the mic sa asawa, sabi niya, nakakalungkot because hindi makikita ni Mr. Walt Disney yung project niya. So pagkuha po ng mikropono ng asawa, sabi niya sa MC, ikaw ang nagkakamali. Kasi ayan yung upuan, no? Araw-araw nakikita ng asawa ko yung project kasi may vision siya. Tayo, ngayon lang natin nakita yan. So, isn't it time that we provide a better vision, a more comprehensive vision, that we articulate what we really want instead of political slogans, no? Importante yung political slogans, a safe and comfortable life, better Philippines, para sa may hirap. Importante po yung mga yon. Ngunit napaka-importante po na may shared vision tayo. Tayo, ano po naman yung mga plano? Ang plano ang sasagot sa mga tanong na paano natin ma-achieve yung vision? Paano tayo makakapunta sa gusto natin paruunan? Ang plano ay dapat may mga goals. At ang goals ay dapat nababase sa kakayahan at potensyal. Huwag tayo gagawa ng goals na hindi naman kayang i-achieve dahil pambobola lang yon. Pero wag na din nating maliitin ang ating mga sarili. Wag nating sasabihin okay na yung grade na 75 kung kaya natin ng 80. Wag natin sabihin okay na yung 80 kung kaya natin ng 85. Potential is very important. Para malaman natin ang potential, may proseso ng analysis at comparison. Kailangan natin maikumpara sa tamang paraan ang ating bansa na ikumpara sa mga mauunlad na bansa at sa mga bansa na ka-level natin. Tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia, at mga bansa na mas maunlad sa ating katulad ng Japan. Of course, ngayon sasabihin natin Korea, but once upon a time, baliktad yung storya. Balikan po natin yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Ng 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Ng 1980, ang Thailand ay 708, ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang-87 sa mundo. Pilipinas, 4,170. Pang-119 sa mundo. Vietnam, 5,066. Pang-101
pang 111 sa bansa. Pero tignan nyo po, 1970, 67, 1980, 46, 1990, 98. Hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000. Japan, 35,000. Tay,